Ano na nga ba ang sumunod na kaganapan pagkatapos ma-acquire ni Yona ang 4 na dragon? Sa mga huling episode ng Akatsuki no Yona animated version, ipinakitang nagkita muli si Suwon at Yona ng hindi inaasahan. Pinuntahan rin nila si Priest Iksu para mas maintindihan ang propesiya. Ngayon nakasama na rin nila ang Yellow Dragon at sa pinakahuli nagpakita ng kaunting eksena na mukhang magkakaroon din ng malakihang gyera. Sa sumunod na chapters, ipinakitang nagsagawa si King Suwon ng game battle sa Kouka Kingdom. Naging usap-usapan ito sa nakararami dahil bubuksan nila ang castle para sa lahat ng gustong manood at magiging kalahok rin si Guntei na namumuno sa Earth Tribe. Nagsimula na nga ang festival sa Kingdom, ngunit sa kabilang banda, mukhang hindi nasisiyahan si Guntei dahil una, sinabi nitong hindi pang battle na kasuotan ng damit nila at pangalawa dahil hindi yun ang tamang oras para lamang maglaro. Pumasok naman ang asawa niyang si Yuno at kinaliwanag na siya ang namili ng kasuotan nila ni King Suwon. Napagkalaman niya din na magkakilala na ang dalawa simula nung bumisita si Suwon sa kanila nung isang linggong wala siya. Moving on sa palarong ito, mayroong dalawang grupo. Ang Red Team ay pinapangunahan ni Lord Guntei at sa White Team naman ay si King Suwon. Bawat team ay binubuo ng 18 members, 5 doon ay nobles at 12 members naman ang commoners. Kailangan nilang mabasag ang mga dish na nakalagay sa ulo ng bawat member at ang team na may pinakamaraming puntos ang mananalo. Makakakuha ang bawat team ng 1 punto kapag nabasag nila ang dish ng commoners, 5 points naman kung ito ay noble at ang king ay 10 points. Kailangan din nilang tignang mabuti ang mga ranks ng bawat member dahil ang mga commoners ay pwede lamang makalaban ang parehas commoner at ang dish ng king. Pero hindi nila pwedeng galawin ng mga noble. Ang mga noble naman ay pwedeng atakihin ng mga commoners at kapareha noble pero hindi pwedeng kalabanin ng king. At ang king naman ay pwedeng makipagbuno sa kapareha king at nobles pero hindi nila pwedeng galawin ang mga commoners. Sa mga miyembro na nabasagan ng dish ay magiging prisoner ng kalabang team, ngunit pwede silang makabalik sa game as long as bibigyan sila ng team member ng sobrang dish. Duda si Guntei sa fighting skills ni Suwon bagaman kilala niya ang best friend nitong si Hak na talagang di maikakailang lakas sa laban. Hinalin tulad niya pa si Suwon sa rabbit den sa katawan nito at pakiramdam niya walang alam din ito sa laban. Dahil doon, nagalit si Hanjudo kay Guntei at sinabihan siyang wala siyang alam kay Suwon at hindi niya alam ang tunay na taglay nito. Pagkatapos nga ng usaping yon ay pumasok na ang bawat team sa arena. Nasa East Gate ang team ni Guntei na Red Team at nasa West Gate naman ang team ni Suwon kasama ang Sky Tribe. Bahagya pang nagulat ang mga manonood dahil hindi nila akalaing kasama si Suwon na namamahala sa kingdom nila. Nag-first move ang White Team at ipinakita sa kalaban ang formation ng kanilang grupo. Nasa gitna ang king at sa likod nito ay mga members ng team. Ganon din ang ginawa ni Guntei sa Red Team pagpapakita na ina-accept niya ang challenge ng king na kalaban. Bilang king, pinalakas ni Guntei ang spirit ng mga kagrupo ngunit bago pa man umatake ay tumakbo na si Suwon palayo. Na-disappoint si Guntei at inisip na isa palang duwag ito. Habang pinapanood si Suwon na tumakbo ay may mga commoners galing White Team ang lumapit sa kanya. Sinabi ng mga ito na willing silang magpa-atake kay Guntei dahil galing sila at loyal sila sa Earth Tribe. Napasali lang sila sa White Team dahil kulang ito ng mga members. Ikinagalit ito ni Guntei dahil pakiramdam niya walang tiwala ang mga ito sa lakas niya. Sinabi pa niya sa mga ito na hindi niya kailangan ng ganong klaseng loyalty. Pinagmalaki siya ng mga ito dahil sa pinakita nitong personality. Buong resolba at lakas siyang inatake ng mga ito. Mabuti na lang may noble na lumiktas sa kanya at binasag ang mga plate nito. Sa kabilang banda, umatake na rin ng White Team at agad na pinatumba ang noble na nagligtas kay Guntei. Nakaramdam naman ng excitement si Guntei sa mga pangyayari dahil pakiramdam niya para na rin itong tunay na laban. Sa kasalukuyan, 3 commoners at 2 nobles na galing sa Red Team ang prisoners na ng White Team. Samantalang 7 commoners at 4 na nobles naman ang bihag ng Red Team. Naging depensa ni Suwon na tumakbo lamang sa mga kalaban at wala pa itong ginagawang atake. Nadismaya ang mga tao sa ginagawa niya at iniisip na duwag nga ito. Dumating ang oras na nagkaharap ang 2 general ng tribes na sina Guntei at Juto. Hindi nga sila nagpatismaya sa mga tao dahil nagpakita sila ng taglay na mga lakas. Naunang umatake si Juto na general ng Sky Tribe. Inatake nito ang paparating na kalaban at itinutok ang espada kay Guntei. Namangha naman si Guntei sa lakas ni Juto at sinabing kung nasa totoong laban na sila, baka nahati na ang katawan niya sa dalawa. Patuloy na nagpakita si Guntei na excitement sa mga pangyayari. Tila ng mga oras na yon ay nakafocus lang siya sa kalaban niya at nawalan siya ng pakialam sa paligid.
Sinabihan siya ni Judo na kung nasa totoong laban lang sila ay matatalo na sila dahil isa siyang tangang namumuno. Sa sinabing ito ni Judo na balik ang isip ni Guntay sa paligid at nakitang nagkagulo-gulo na ang ayos ng buong team niya at mukhang matatalo na nga sila nang dahil lang sa kakahabol kay Suwon. Napaisip naman siya kung pure luck lang ba ang mga nangyari. Dumiretso naman siya sa gawin ng mga miyembro niyang naging prisoner para balak sana atakingin ang nagbabantay. Ngunit bago pa man niya magawa yun ay nasa harap na niya si Suwon at isinwing nitong espada para lumipat ang espada niya. Ipinalabas ni Suwon na nagkamali lamang siya at naihulog nito ang sariling espada. Nakita ni Guntay ang kakaibang tingin ni Suwon at napaisip siyang hindi yun basta-bastang tingin lang. Hindi yun tingin ng isang rabbit lamang. Alam niyang sa kanya nakadirektang atake yun. Nagpatuloy pa nga ang laban, pinakawalan ni Suwon ang mga bihag ng White Team. Sa kasalukuyang score, ay nakakakuha ng Red Team ng 27 points as leading team, samantalang ang White Team na may 15 points. Naghati-hati ang opinion ng mga tao sa pangyayari. May ilang gustong maipanalo ni Guntay ang laban at may ilan namang nag-aalala. Dahil nakuha muli ng White Team ang mga members nilang nabihag ng Red Team, ay nahirapan naman ang Red Team na i-restore ang mga kakampi nila dahil mas tumibay ang depensa ng White Team. Bukod pa dito, nakita ni Guntay si Suwon na hinahabol muli ng mga commoners at tulad ng una ay tumatakbo lamang ulit ito bilang iwas sa kanila. Sa kalagitnaan ng laban, biglang lumakas ang mabuhangin na hangin kaya mas nahirapan silang makakita ng maayos sa arena. Nakarinig ng malakas na sigaw si Guntay, ngunit dahil sa hangin, nahirapan siyang hanapin at alamin kung kaninong team nang gagaling ang sigaw na yon. Narinig ni Guntay na isa-isang inaatake ng mga White Team ang members ng Red Team. Dahil dito, nanawagan si Guntay sa mga kamiyembro niya na walang maghihiwalay at lahat sila ay dapat dikit-dikit lamang para makapagdepensa ng maayos. Habang nasa kalagitnaan, nakaramdam siya ng may paparating sa kanya at aatakein siya na agad naman niyang sinangga. Isa ito sa mga commoners ng White Team. Sinabi nito na sinabi sa kanila ni King Suwon na gustong-gusto ni Guntay ng matatapang na tao at sina-challenge siya. Naisip niya na magaling ang naisip na strategy ni Suwon dahil mabilis lang nitong na-manipulate at napasunod ang mga miyembro nito. Nakita niya na parang sisiw lang sa mga ito ang gumalaw sa lakas ng hangin na yun sa arena. Kaya tinanong niya kung paano sila nakakalakad sa lakas ng hangin na yon. Sinabi nila na ang bilin ni King Suwon sa kanila ay maglakad ng patalikod. Dumating siya sa conclusion na ang nagbibigay ng direction sa mga ito ay si King Suwon rin pala. Pagkatapos malagpasan at matalo ang mga commoners ng White Team ay dumirekta siya sa tumatakbong si Suwon. Nang humupa ang mabuhanging hangin ay bumaba ang bilang ng mga miyembro ng Red Team sa 5. Doon niya na-realize na hindi tumatakbo si Suwon dahil duwag ito, kundi dahil nililid niya ang Red Team sa pagkatalo nila. Nauna siyang umatake sa King ng White Team. Pagkatapos ay inihabilin niya sa mga natitira niyang miyembro na mag-focus sila sa pagpapalaya sa mga bihag ng White Team. Pero bago pa man makalis ay naubos na sila at si Guntay na lamang ang natitira. Kinalibutan siya ng mga White Team members at ang mga manonood na may kinakabahan sa kahihinatnan ng tinitingala nilang general. Naisip niyang hindi isang rabbit si Suwon, kundi isa itong falcon na hindi papayagang makatakas ang kalaban nito. Kinausap siya ni Suwon at tinuferan siya nito. Sinabi nito na kahit na isa lamang iyong laro, magiging kahihiyan yon kay Guntay kapag natalo siya sa laban, kaya binigyan siya ni Suwon ng pagkakataon na ulitin ang laban at pakawala ng mga prisoners na Red Team. Pero hindi na niya kailangan pag-isipan yon dahil hindi na agad siya pumaya. Para sa kanya kung sa totoong labanan niyon, ang mga namatay na ay hindi na maibabalik. Sinabi niya rito na kahit libo-libo pa ang kalaban niya, handa siyang kalabanin lahat. Ika niya hindi masasalba ang mundo kung mag-aalala lamang siya sa reputasyon niya. Naisip niya na tinetest lang siya ni Suwon at tinitignan kung worthy ba talaga siya para mag-serve sa kingdom ng Koka. Nanahimik ang paligid sa sinabi niya at mukhang nasiyahan naman si Suwon sa sagot niya. Dahil hindi siya pumayag sa offer nito, inuloy nila ang laban din ng one-on-one battle sa pagitan ng dalawang king. Nagsigawan ng mga tao at ichini-cheer ang pangalan niya. Sa huling sandali, akala niya nahuli na niya ang pagkatalo ni Suwon, ngunit nagulat siya sa bilis at bigla ang pag-atake nito sa kanya. Ayun nga lang, bago pa man mabasa kanti sa ulo niya ay natapakan ni Suwon ang damit nito at biglang natumba na kinalabasan na talo ni Guntay si Suwon dahil ang dish ni Suwon ang nabasa. Nagsigawan ng mga tao sa pagkapanalo niya pero si Guntay
Hindi naniniwala sa kinilos ni Suwon na niyang sinadya nito yun. Doon natalo niya si King Suwon sa laban as king ng white team, naging basehan pa rin ang puntos ng bawat team sa pagkapanalo nila. Mas maraming puntos ang red team dahil nabasag ni Gunte ang dish ng 4 pang Nobel galing sa white team. Pagkatapos ng game battle na iyon ay buong araw na nagpatuloy ang piyestahan dahil sa pagkapanalo ng Chishin Castle. Moving forward, bumisita si Suwon at Judo sa lugar ni Gunte na ikinairita nito. Nagtataka siya kasi paikot-ikot lang naman ito sa kanila at gumagala-gala lang. Nakikiinom rin ito ng tea ng asawa niya kaya parang wala itong matinong ginagawa sa buhay. Gayunpaman, bumalik sa isipan niya yung tingin at kung paano gumalaw si Suwon sa naging laban nila. Sa kabilang banda, nabalitaan niya galing sa asawa niya na may bumili sa mga tea nito. Kinompliment pa ng merchant na popular ang tea nila sa Kai Empire dahil sa aroma, color at flavor nito. Isa pa, dagdag ng matandang helper nila ay busy rin ang minahan nila dahil kulang sila sa tao. Sinabi nito na yung mga batong decoration sa damit nila Gunte nung laban nila ay naging sikat rin at maraming tumangkilik kaya naging busy sila. Hindi siya makapaniwala sa mga balitang yon dahil hindi niya maisip na ang mga bagay na yon ay may halaga pala at pwedeng maibenta. Sinabi niya sa asawa niya na napakagaling nitong makipagnegosasyon ngunit napag-alaman niya rito na lahat pala ng resulta na yun ay dahil rin kay Suwon. Si Suwon ang nagturo kay Yunho na serva ng mga guest ng tea nila at ito rin ang nagsuggest na isuot nila ang mga kasuotan na may design na bato. Hindi makapaniwala si Gunte na lahat ng yun pala ay dahil sa tulong ni Suwon. Bigla niyang hinanap ang mga ito pero bago pa man maabutan ay nakalis na ito sa lugar nila. Sa lahat ng pangyayaring yon, mukhang strategy rin ito ni Suwon para pagtibayin ang mga soldiers ng Earth Tribe, lalong-lalo na ang leader nilang si Gunte para sa paparating na gera. Naniniwala si Suwon na malaki ang may tutulong nila sa laban dahil sila ang may pinakamalakas na force among 5 tribes. Natuwa si Gunte at nag-look forward dito sa mga mangyayari, lalo na nakita niya ang tunay na taglay ni Suwon. Nagkaroon siya ng tiwala at pag-asa sa pagpapalakad nito sa kingdom nila. Pagkatapos nga ng mga kaganapan na iyon, naibalik ang istorya kay Yona, Hak, Yun at ang 4 na dragon. Pagkatapos magstay sa lugar ni Iksu at malaman ang propesiya na unang nagpaalam si Yun kay Iksu para sana tumungo sa Katan village ng Fire Tribe para magbigay ng pagkain at manggamot. Isa ito sa lugar ng Fire Tribe na hindi pinalad at hirap sa pamumuhay. Kilala si Yun dito dahil madalas siyang nakikipag-trade ng goods dito. Natigil lang siya saglit nang nagsimulang mag-travel ang grupo ni Yona. Napanatag naman ang loob niya kahit papano dahil nag-aalala siya nang iwan niya ang lugar ng ito nung matagal. Mukha kasing maayos naman ang kalagayan ng lahat, though hindi pa rin of course nawawalang gutom at hirap lalo na't ngayon wala silang maitrade na mga goods. Bago pa man maipagpatuloy ni Yun ang ginagawa, napag-alaman niyang sumunod para sa kanya si Yona. Isa-isa naman itong nagbigay ng kani-kanilang excuses nang tanungin niya ang mga ito bakit nandun sila. Pinilit niyang pabalikin ng mga ito dahil makaka-attract lang ito ng attention lalo na ang mga lalaki na kasama nila. Pero gusto siyang tulungan ni Princess Yona sa ginagawa niya. Sinabi ni Yun sa kanya na hindi yun lugar para sa prinsesang katulad niya dahil maraming may sakit sa lugar na yun at delikado yun para sa kanila. Pero sagot ni Yona sa kanya na dahil nga siya ang princess ng Polka Kingdom at anak ng late king, mas matibay na dahilan nito kaya gusto niyang makita kung anong naging dulot ng pamumuno ng ama niya sa village na yon. Wala nang nasabi si Yun at hinayaan na rin silang sumama. Naikwento ni Yun na kahit anong tulong ang gawin niya sa village na yon ay walang magbabago kung hindi magbabago ang pamamalakad ng Fire Tribe. Naging manungkot si Yona sa mga narinig dahil sa ngayon wala pa siyang maitutulong sa kalagayan ng village na yon. Naghati-hati ng gawain ng grupo, tumulong si Yona sa pagluluto at ang mga lalaki naman ay sa mga mabibigat na gawain. Pagkatapos ng magluto ni Yun ay niyaya na niya ang grupo para kumain pero nagkaroon sila ng kanya-kanyang excuses. Sinabi ni Hap na marami siyang nakuhang isda na agad naman niyang kinain kaya busog na siya. Ginaya naman ito ni Kija ngunit hindi rin tumagal dahil kumulo ng malakas ang tiyan niya say nagutom siya at hindi ito nagsasabi ng totoo. Biniro naman ito ni Hap na wala itong sapat na training para maitago yung gutom at nauto naman agad doon si Kija. Habang nagkukulitan ng mga ito, tinanong naman ni Yun si Yuna kung gutom na rin ba ito. Gusto sana niyang sabihin na hindi pero rinig na rinig rin yung kulo ng tiyan niya. Kaya wala na silang nagawa kundi pagtawanan na lang yon. Natawa na lang sila sa mga pinagagawa nila at mga pangyayari. Naging isang mapayapang oras yan habang kumakain sila ngunit naputol ito nang biglang dumating ang mga officers sa village.
Agad na pinatago ni Yun ang buong grupo dahil baka mapansin sila at makarating sa kataas-taasan ng Fire Tribe. Dahil doon wala silang nagawa kundi sumunod na lang kay Yun at nagtago. Napanood nila na ang mga officer na dumating ay pinipilit ang chief na magbayad ng pagkalaki-laking tax. In-explain ng chief na hindi naging magandang negosyo nila kaya wala silang sapat na pambayad dito. Dahil sa sagot na yun ng chief, nagalit ang officer at tinakpakan nito sa ulo. Sinabi nito na kung di kayang magbayad ng tax, magbenta ito ng mga bata. Dahil sa eksenong yon, isa-isang uminit ang ulo ng grupo. Nauna si Kijan na agad namang sinaway ni Yun. Ganon din si Yona na nakaredy ng umatake. Napansin ng mga officer ang mga pagkain na dala ni Yun para sana sa pangilang araw na pagkain ng village. Sinabi nitong yung mga pagkain at bigas na lang ang magiging pambayad nila sa ngayon. Bago pa man nila madala ang mga pagkain na yon ay may batang pumigil sa mga officers at sinabing hindi pwede dahil dala ni Yun yon para sa kanila. Nang makita ng officer ang bata, sinabi nito na isasama na rin nila ang bata dagdag sa pambayad ng buong village. Sunod na lumapit ang tatay ng bata at sinabing inosente ang anak niya dahil doon binugbog ito ng mga officer. Yan ang naging trigger para umaksyon ng isa sa 4 na dragon na unang umatake si Jeha, inatake niya ang isa sa mga soldiers na bumugbog sa tatay ng bata. Pagkatapos ng atakihin ng isa sa mga soldiers, ipinakilala niya ang sarili niya at sinabi niyang siya ang may gawa nun. Nang umalma si Yun, sinabihan siya nito na kaya niyang pigilan ang sarili niya as long as magnanakaw lang sila. Pero hindi niya mapapatawad yung mga pangit na officers na yun na nakit ng batang babae. Tinanggap niya sa sarili niya na former pirate siya at kahit saan siya magpunta, mukhang hindi niya maiiwasang makaharap ang mga balahurang officers. Nung sabihin yun ni Jeha, sumunod na tumayo si Hak. Kinuha nito ang fur na gamit ni Sheena at tinaklob yun sa sarili. Siguro sa itsura niyang yon, hindi siya makikilala ng mga ito. Lumabas siya sa pinagtataguan at pinakilala niyang sarili niya bilang isang Dark Dragon. Pero kahit na gano'n ang itsura niya, nakilala pa rin ng mga soldiers ang espada na hawak niya kaya agad niya yung binitawan at tinakot. Sunod na nagpakita sa kanila ay si Kijan na hindi maikakailang dragon dahil sa kamay nito. At dahil nakakuha na sila ng unwanted attention, sumunod na rin si Yon ang nagpakita. Gubit na siya sa grupo at sinigawan ng mga officers. Tinawag niya itong mga uhugin at sinabi niya sa mga ito na alam ba ng mga ito na nanggugulo sila sa lupain niya. Patuloy niya ang mga pagkain, bata at buong villages ay pagmamay-ari niya, kaya pinalayas niya ang mga ito at sinabing wag nang babalik. Tawa si Haf sa tapang niya. Sabi naman ni Jeha sa kanya parang may naaalala siya sa approach ni Yona. Sagot naman ni Yona na ginaya niya ang dating captain ni Jeha, si Captain Gigan. Hindi naman natakot ang mga officers sa kanila at tinutusan nito ang mga soldiers na ligpitin sila. Pero hindi naman tumagal at ang grupo ng officer ay natalo sa laban. Sinabi ni Yona na kapag may nangyari ulit sa lugar na yon, ay malalagot ulit sila. Hindi makapaniwala si Yun sa mga nangyari kahit anong pigil ang ginawa niya sa kanila. Hindi pa rin naiwasan na mapansin sila ng officers. After ng mga pangyayaring yon, sinuggest ni Yona na hindi rin masamang maging bandit ng isang beses sa buhay niya. Kumalma naman dito si Yun dahil nag-aalala siya para sa grupo nila. Sinabi niya na kailangan nilang lumisan agad-agad sa lugar na yon. Patuloy niya, sinabi ng mga officers na babalik ang mga ito sa lugar na yon. At for sure, sa susunod magdadala sila ng dobleng bilang ng mga soldiers. Sinabi ni Yona sa kanya na para maprotektahan ang mga lugar na naghihirap at hinihingya ng mabibigat na taxes ng mga officer, magiging bandits ang grupo nila para sakupin at mag-expand pa sa ibang lugar. Pero sinabi ni Yun na hindi ganun kadali yon. Dahil pag nalaman yun ng Saika Castle, magsisimula silang gumawa ng aksyon. Matapang na sinabi ni Yona na kung pinapabayaan ng gobyerno ang mga kawawang bata at may mga sakit, then mali ang prioridad at sistema nila. Patuloy niya na hindi siya matatalo sa mga ito dahil nandun ang buong grupo para tulungan siya. Aalma pa sana si Yun pero pinutol siya ni Yona at sinabing maiintindihan siya neto dahil matalino ito at alam niya ang dapat gawin para malagay sa matinding pressure ang mga officers. Malaking tulong ito sa plano nila. Wala nang nasabi si Yun at naging settled na ang plano nilang magpatuloy muna maging bandits at i-expand ang nasasakupan nilang territory para protektahan ang mga villages sa mga walang awang sistema at officers ng Fire Tribe.